by me, and the path that is my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know it's tomorrow, and I know He holds my hand. Amen. So nga time, let's get ready to open our Bibles. Pangabayan natin si Brother Franklin for the scripture reading. May nga gastanan, palayog ta tindog. Buksan ta ato ng mga Bible sa libro sang Proverbs. Buksan ta sa Proverbs chapter 3. Masawan ta ang verses 1 to 22. Proverbs chapter 3 verses 1 to 22. Basahon ta ni sang sinabtanay. Verse 1 nagasiling, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Verse 9, Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Together, so shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck. Dalayawan ng pulong sa Ginoo. Salamat. Mga lingkod. Okay, good morning. Happy New Year sa tanan. Hambala ang tupad mo. Happy New Year. Sa likod mo. Okay, sa tubangan. Saan ba isa katanaw sa imo? Sige lang, Happy New Year. Okay, so Happy New Year sa tanan 2025. Ga takilid ang aton kalendaryo. Daw primero pa lang, takilid na dayon. Okay, tadungon ta. Kay karon ang guwais na nakita ga takilid. Sige, so praise God for allowing us to live another year, 2025. Kag tanan kita nagapangamuyo gid nga makalambot kita sa 2025. Amen. 2026 kapangamuyo kamo makalambot kamo. Oo, no. Gali kalawig pa kung 2030 kag 2050, no. Sige. Anyway, salamat sa Dios kay natapos ng aton nga likoton nagligan nga 2024. Are you happy? Have you been satisfied?
Okay, so we are so glad that today we can celebrate the goodness of God. Okay? Kay una nga Domingo, we have to save the best for the first. Diba niya, save the best for last, no? Ato niya, we have to save the best for the first, the middle, and the last. Save the best tanan. So, salamat sa Ginoo kay ari ka mo. And salamat man sa Ginoo sa mga opportunities sa nagliligan. Okay. May mga visitors kita. Ambot kon ari na sila sa nagligad. Pero sige lang. O daw kalabanan siniguro no din visitors no. Dawari na sila sa nagligad nga simana. Sige na lang Ining kay I know nga iban sinisila, yari naman dire. Second time, sinong second time? First time niya sino? Mayroon dire, waya, second time, Miss Miran, no? Second time. Ini Miss Miran, sa nagligad yung Sunday, ari ka, no? Okay. Third time, sino nga third time nga rin eh? Okay, mga panimalay kibol, ari sa nagligad, nga simana man. Third time. Okay? Sige So, ang imuon ta subong, matindog na lang ta. Tapos, kamustahon ta ang tupad ta, kag makanta kita sang welcome song. Kundi ka mo kanta, ako lang makanta para sa inyo. Kaya mo ginaginahin mo ko, permi mo, I am doing a service for you. And sige So, let's all stand and then try to shake hands with your neighbor as we sing the welcome song. Let's welcome everybody to our service. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Oh, welcome everybody. Sige, at last, gamat na damo ang nagapangamustaman sa akon. Okay. So, thank you so much. And after the service, you still have the chance to extend your welcome to everyone. I-welcome naton ang aton mga kauturan, ang aton mga visitors. Abi mo, visitors lang i-welcome ta, pati aton mga kauturan, i-welcome naton. Kay every Sunday is a special day for us. Amen? Kay kada Domingo, hindi pala riho. Right? Kung Domingo subong, kag dason, amo ng neighbor mo, next Sunday, guro, lain naman ang neighbor mo. Diba? Base madugangan ng tupad mo, kag it's either masaylo naman ang neighbor mo da. Galing iban sa inyo, do, kundiin ka mo nagkapungko, asalin sa primero, do, dura lang ka mo, no? Bisan piyungan ko mata ko, itudlo ko, kundiin ang pamilya ka, balaan ko kundiin. So, praise God. Pero pag tudlo ko sa unang may utod kita sa una, kapag kami speakers, dahil ka pungko, doon nagjutay din ang side. Sige, so anyway, salamat sa Diyos kay ara kamutanan. Kabay pa nga ining aga pa kita, ano ganito nga atong naging memorize nagligad? Magkanto simbahan, ano ganito? Magkanto simbahan, dali-dali. Mahinay na pauli. Magkanto simbahan, dali-dali. Pero kung pauli na, sinimo lang ito. Gani mo ka na magpuli. Pero lain naman na. Sige so, kada Domingo, another opportunity. Ano ganing Domingo? Red, no? Ano ganing buot silingon sang red?
nga red ang Sunday. Kay panawag sina Lord's Day. Ang red na napartinisir na sa Ginoo, kay nagpanginmatay sa cross, nag-offer siya sang iya nga color, red nga blood. Kag ang red, it also speaks about what? About love, di ba? Amo na nga kung nagasuksok sang red, you are in love. Pero, pinakabilog ang red nga bayo, di, be? Patindugon na to na may color red. Oh, be. Oh. Sige lang, bisan may matsing nga red lang. Oh, sige, palihog tindog. Oh, sige. Tindog, palihog. Ay, Mr. Espartero, red na, di ba? Oh. Ano nang imo ya, Miss Jenny? Ano, Sister Jenny, ano na imo? Ah, okay. Sige, salamat, Gid. No? Red. Palakpakan nato na. Sige. Announcement anay. Bago ko yata kay Brother Ariel. Ining next Sunday, January 12. Kundi sa sininga bulan, ang aton nga theme, ang aton nga subject, is all about commitment. Magsili subject ka niya mo nang dira taga revolve ang aton pala nga mga mensahe. No? Magsili subject ka ni isa lang na. Subject, love, subject, fear, subject. Pero kung theme ka ni, ang out of that subject, dira mo ginahimo sang tema. Lain naman ang theme, lain naman ang subject. So, sini nga bulan sang January, ang atong na subject is all about commitment. Okay? So, dason man nga Sunday, January 12, we will resume sa aton klase, may kang tanan sa membership class. Okay? So, iban sa inyo who are ini nga klase para ni sa those who are willing to transfer their membership, at the same time for those who have not yet followed the Lord in baptism. Mayara ako madala, ako matudlo, akong teacher da sa membership class. So, dungan dire sa kay Pastor Dakila. Siguro ang aton guro nga room basi dira lang sa piyak, no? Visible lang. Anyway, we will try to inform. Kundi na nga room ang aton da. Kaya kadamo man di, pwede man tada sa piyak daw. By the way, may CR di ka side balaw. Kung gusto ko magamit sa CR, arang door na daw, may pirtahan. Dira lang, sulod lang kamo da. May CR na da. Okay? So, pero hindi lang kamo mag-standby da. Kaya base malingaw kamo da bala. Ang CR tadi, pwede man to sa may kantin, pwede man dire. Dire sa aton, damot ya CR. Patigayon ta na nga damo ang CR ta, kaya damo man sa aton. So, dugay-dugay, may mo man tada CR pagin sa gwa. Kaya ang aton simbado, puro lang CR. Hipos lang ka mo. Sige, so magamit na, pwede na kasulod. Kag dire, kantin, pwede man, kag dire. Para hindi ka mo pala matrasar. Okay? So, pwede man tada ang aton klase, butang ko lang da sa piyak. Ang tanan nga ma-attend sa klase ko, starting January 12, araw lang ang aton classroom dira sa piyak. Okay? While the regular first service going on, dala sa piyak. Those of you who are willing to attend the membership class, siling ko para ni sa mga tulugmawan. Kag para ni sa mga willing mag-transfer sang ilang membership. Para lang balaan mo kung anong imo nga matawag naton nga rason, obligasyon mo, or whatever, para nga at least hindi ko magawan bla kung anong aton diri nga ginahimo. Okay? So that will be next Sunday, January 12. Kagkaroon sa hapon, mayara kita nga Bible Festival. Amen? Wow. Book of Hebrews. Tapos na. Saturated ng Book of Hebrews. Iban sa inyo at paka-attend, please try to observe. Siling ka mo nga, hindi ko kabalo kayo, hindi ko katuon pa. Sige lang, observe lang, anay. Kaya para mabalaan mo kung anong ginahimo tadi kung during the Bible Festival. No? Kaya sadya bala. Gusto ka nga ang kabuhi mo magsadya? Gusto mo?
Ha? Gusto mo hindi? Kung hindi, puli to. Oh. Gusto ta nga kabuhi ta mo sadya. Attend the Bible Festival. Kaya masadyahan ka pagid. Kaya aton ginahin mo, nagabasa kita sang book sa Bible para balang sadya balang aton nga pagtuon. Kaya kung nagabasa ka lang nga daw siling mo, nagabasa ka lang mo, ay kaburing, kakapoy. Di ba? Pero kung may Bible Festival kita, ang Bible ginasadya naton para nga mangin interested ang bawat isa sa atin. Tagalog to. Nakalakot yun tayo. So, sige, attend ka mo. Those of you who have not yet attended our Bible Festival. We are in the book of Hebrews and may apat kita ka grupo, ladies, men, young people, kag young ambassadors. Kag ining apat ka grupo, mayroon kita friendly nga competition lang niya. Nang may Bible quiz kita, Bible drill, no, para magsagad kapag bala. So may mga contest kita, ang isa may gadaog, man nga ginadaog-daog. Pero that is just normal, no? Ato na sadya-sadya. Kung mapirde ka, sadya man na Japon, no? Kay at least napirde ka. Nasadyahan man ka mo kung mapirde ka mo? Ha? Hindi magpuli nga. Pero dire, pirde ka man akong daog, may dalon ka gid puli. Kaya pala Rio mo lang mga premyo. Kung may premyo ang first, muaba mo na Japon sa fourth, no? O kon sa fifth. May arada. So, hasta la fourth gali, no? Sige So, sadya man Japon. Wala dia, dire sa aton, wala dia pirde, puro taran daog. Okay, so ato na niya ginahimo tana para everybody will enjoy the Word of God. Kaya muna sila nato, ang pulong sa Diyos dapat tunan nato na nga may kalipay. Di ba? Para nga magdugang pagidang aton nga nabalaan sa pulong sa Ginoo. Sige so please be here this afternoon. Kay ginahimo tani kada first Sunday sang bulan. Ha? Kada first Sunday sang bulan, nagatuon kita, may kamtanan sa, may lugar pa di sa sulod. May lugar pa. Dili lang kamo. Sige So, may manang una kamo bala, diri kamo tubangan para nga ang ulihida madugang-dugangan sa likod. Okay? So, sige So, praise God. Ari ang, why this to ba? Dira lang sa tunga-tunga. Ang aton nga mga kuturan ning nami kung dire kamo. We are praying for extension sa aton daraw para bala nga tanan bala ma-accommodate naton. Yung isa daw maluoy ka man sa ara sagwa, no? So sige, find your place inside. Para bala nga daw kanami iskunare kamo. Sige? Namian mo ka maglantaw sa family bala nga ara kamo sa tingob, no? Kay sadya tanawon pamili nga tingob. Hindi nga pungko ang banang isawaya dito sa piyak. Hindi, that's not good. Kuna mo na ang kwan, ang bana dire asawa dito, abot ko na. Sige lang. Tingob ka mo mga bata, no? Mga bata nyo, tingobon nyo pungko. Kung ang ginikanan dire, yung bata dito, abot ko naman nga way na pulungkuan. Tayo, okay na ta? Sige. Way na kasman lipatan? Promise? O sige, yata ko na kay Brother Ariel. Sila nga tiyo, nga pangabay nato ng mga ushers sa pagtari sa tubangan. It's the first Sunday of the year, no? Atag natin sa Ginoo, ibalik natin sa iya ang aton tithes and offerings. Sining first Sunday, sining ito eh. May nalipatan ko, isa na lang. Kabalo ka, ako nagamalipaton. Ining, ang aton galingay na bilang total sa aton bilang list of giving, dason ng talang hadag sa dason Domingo kay check upon ta pa na. Base may mga discrepancies bala.
nga wala ma-record ang iban. So, sige, sikon ko pa na para balaan ko kung bala tanan na recorded. Okay? Next Sunday na lang. Thank you. Kung kung iban sa inyo kinalansang envelopes, just ask for an envelope. No? Miss Calyasa, Aris Miss Calyasa, ang Miss Dakilaman. Ari mga gwapa, taniblang ng mga asawa ng pastor. Sino pa ang gwapa? Mga mentra. Kuhay na. Sige, ha? O Miss Ruti, bakit? Kuhay sa di? Miss Ritzel. Sila na. Please ask for an envelope. Pangabayan natin si Brother John sa pag... Alright. Amen. And while we're giving our offering, let us request our ladies group for their special number.
Let us all rise as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. You may now be seated. Let's request the choir to render the prayers.
Salamat sa Ginoo sang banon sang choir. Give. Ano ang i-give mo sa Ginoo? Give of your best to the Master. Kung magsiling ka nga best, pila ka bilog? Abi kung pulo, pila ka bilog da ang best? Isa ka bilog, no? Ang pinaka-best, amo na siya ang pinakanami da. Pero bla sa imo, mga bayo, mo nga best, kundi amo nang ginasuksok mo sila. Amo ni Pirming, nasuksok ko, kaya amo nang pinaka-best ko. Diba? Kada kita sa imo, amo na Japan bayo mo, kaya amo na ang pinaka-best ni mo. Okay man na? Ha? Galing kalabanan sa inyo, lain bayo, no? Kung masiling iba na isa lang nakarong kabilog. May kilala ko bala, si Juan Blato, itong napatay bala nga head sang Apple to, no? Sino ito ganyan? Itong, ano ganito? Si Steve Jobs, no? Ang bayo isa lang kabilog, pirmi. Huwag ginasuksok kay pirmi, kay siling niya ko, no? Dapat, kung amo na ang pinaka-best mo, amo lang gina-pirmi suksukon mo. Napatay lang to sa blang bayo daw, isa lang kakulor. Pero Steve Jobs, pirti ka manggaranon ng tao sa kalibutan, te. Di ba? Amo na kung amo lang na pirmi bayo mo, ikaw ang pinaka, ha? Manggaranon. Salaya sa ato, no? Kada Domingo len lain bayo ta kay masiling nanglan new permi. New year, new clothes. So bago nga tuig 2025. Kabalo ka, damo sang let us welcome as we start the new year. There are so many cultures in the world. Blend of cultures nga para sa ila amo na ang balasihan nga mag-ayo ang ila pangabuhi. Sa mga kabyanan naton nga iban, para sa ilaya, ini nga tuig, year of the snake. Bla? Kay kung manog, kada tuig, na yung sapat. Kaya para sa ilaya, may nataya da ang swerte sa year of the snake. Iban, gina-start nila ang New Year paagi sa Merry making. Ibang tililipon sila, iniinom sila na matungga ta parang this will be a happy new year. Sa mga tigulang sa una, may ginatawag nga nga inablang mapugian ka kuno. Kada new year, pukawon kami sa amon lola, bugtaw aga pa, para hindi ka mapugian. Kinsindi ka mo sana. Ha? Para na sa mga young people, hindi na ka mo kainsindi sina. Yung buot silingon na pugian, kung ano kunong ginahimo mo pag-start sa New Year, amo lang ginatanan na imo, ano, bilang nga tuig. Doon di mo patis na. Di ba? Kaya dapat, kita, may mga changes gid sa life naton. Iban, ginasugdan nilang ila kabuhi, pag sa New Year's resolution. Naman sila, 2025, amo na yung akon nga New Year's resolution. Hindi na ako mag-amune, hindi na ako mag-amuna, kundi instead, maamuna ko ni. Pero, una lang na ang adlaw sang tuig. Pagkatapos lipatan na ang New Year's resolution. Ang guwaya, New Year's absolution. Diba? Why na to? Nga man, ang tao yan may ligon, gid. Daw ninggas kugon, bala? Dapat kita nga mga Kristiyano, whole year through, ang aton nga life, dapat kung nag-greet kita sang Happy New Year, prosperous pa na. Panotis ka mo nga kada tuig pati kita, doon na namin, antay mag-greet, no? Kung huwag ka nag-greet sang Happy New Year, daw ka deviated bala sa imo. Doon di ka kabahin sang susyedad. Amo na, gag-greet ka gid, Happy New Year. Ano nang purpose ang greeting Happy New Year? Para sa imo, ano? Nga nag-greet ka. Ha? Para? Kaya sila naton, ang happy and prosperous New Year. Hindi ba gag-greet ka? Miss Vasquez, Happy New Year. Miss Alipoon, Happy New Year. Brad Ayan, Happy New Year. Bla? So, kung nag-greet ka, Happy New Year, ambot silingon. Kung sa aton pa sa secular term, you are wishing, nag-wish ka ng Happy New Year. Di ba sa mga birthdays, kalabanan sila, anong wish mo? Abe, wish. Ang wish ko lang, ining
Mga pamana ko gwapo, mga pamana ko. Ang bana ko magwapo man tani. Amo nang wish mo? Ang asawa ko magwapo man. Wish. Anong wish? Anong diferensya sa wish kag prayer? May diferensya? Ang wish it's in our mind. But when we pray, it depends on God. Di ba? Amo na nga sila naton, kung birthday ka, o kung pag-start sa New Year, you are not only wishing, but you are praying. This will be the best year for you. Although there are so many challenges, amo na kalabanan, batian naton, there are so many challenges ahead of us. There are so many difficulties, unpredictable. There might be, it might be characterized by a bleak, something like that. No? So, tuon mangid unpredictable, kaya nga only God could predict. The Word of God completely and perfectly predicts the future. Kita, kung nagabase kita sa prediction sa Diyos, nga amo ni, gapati kita sina, kaya ara sa Biblia. Kaya amo na siling ni Ginoong Hesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Where can you find that? John chapter 8, verse 32. Know the truth. And what is the truth? One time, Pilate was asked the Lord, kung ano ang truth? Kasi ni Jesus, He is telling the truth. And what is truth? Ginsabat ni Jesus, dira sa John 17:17. Anong hambal ya? Sili niya sa Ginoo, sa may samtang nagapangamuyo siya. That's why John 17 is what we call the Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer is not Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 is only the model prayer. So John chapter 17, when Jesus prayed niya, Lord, sanctify them through your word. To whom was Jesus praying for? He was praying for His disciples. Sila ni Kristo, Ginoo, sanctify them through your word. Lord, change them. When you say sanctify, transform. Your word is truth. Kagamo man na siling niya sa John 14:6. Who is the truth? Siling ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father except through me. In conclusion, who is the truth? The Word of God is the truth, and Jesus Christ is also the truth. Because Jesus also is the Word. Di ba mo nang bala sa John chapter 1? In the beginning was the Word, capital letter W. Who is the Word? John 1:14 says, and the Word in verse 1 became flesh. And who was that? The Lord Jesus Christ. So when you talk about the truth, you are talking about the Word of God. And you are talking about Jesus Christ as the truth. Therefore, ang happy and prosperous New Year could become true if you are with the Lord. Amen? Kung ara ka sa Diyos, matuod ini ang happy and prosperous New Year. Pero kung ay ka sa Ginoo, it is only a wish that will not come true sometimes. Although, if it comes true, kung kaisa, kalabanan, wala. But if you are a Christian, that should always be true. Why? Because the Word of God is true. Now, so, Happy New Year. May isa ko nga nabasahan niya, the only way to end up at the right direction is to choose the right road. Para mabalaan mo, isa lang ikuno ang direksyon nga insakto, kag amulan ng destinasyon nga insakto, kag wala na sang iban. The only way to end up at the right direction, kung isakto nga direksyon gusto mo kadtuan, dapat isa lang gid ang agyan mo. Siling pa, correct me if I'm wrong, siling pa sa isa ka pope, magligad, tanan-tanan kuno kita, lain-lain na lagyan ng agyan ta, pero isa lang kadtuan ta. Langit. Is that true? No. Kasi sila sa Bible, sila ni Jesus, I am the only way, I am the only truth, I am the only life. No man. Abi, agi sila lain-lain na lagyan. Sila ni Jesus, no man comes to the Father without me. Kung dito kayo mo yung nagagi kay Maria, how can you go to heaven?
Di ba? Kung diri kayo mo nagagi, abi mo, religion, alagyan, pakadto sa heaven, wrong. We will not arrive at the same place if we use a different road. Amo na yung siling sang hulubaton. Siling sang saying, the only way to end up at the right direction. Who is the right direction? That will be following the Word of God. Right direction. If not, you cannot be on the right road. May isa pa kahulubaton siling. Nariyo, siling niya, if you aim on nothing, kung nag-target ka kung sang wala, you are sure you are going to hit it. Kung nang imo abi target, wala, gapiyong lang mata mo bala, matarget ka, mahit mo ginang imo target, nga aman, kay wala, ang target mo nga wala, mahit mo, kay wala. Pero, sigurado kita, nga kita ang Christian dapat should be on the right road. Amen? So, base dire sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 8, ang aton nga tema subong is about our commitment to God's wisdom. Siling ko, January is a commitment month for us. Anong commitment naton unas tanan? We have to commit ourselves to the wisdom of God. Kaya we know that only God's wisdom can lead us in a right path, in a right direction. Siling sa Proverbs chapter 3, dili lang ko ma-focus sa verse 8. Kaya ginbasa ta kay na until verse 22 mo. So, we cannot discuss more on that. No? Dili lang tayo ang context diri ginahambal. Pagi sa address ni Haring Solomon. By the way, the writer of Proverbs is King Solomon, the wisest king during his time. King Solomon was the son of who? Son of David. Bata siya ni David. Kay Bathsheba, remember? Although nga si Bathsheba, si David, failed at first. Amo na siling naton, kita nga mga tao, may mga flaws kita, may mga kaluyahon kita. But there are times when God can use it to strengthen or straighten out everything. Ba isang isa sa ato na perfect. May mga experiences kita sa kabuhi kita naton nga masiling kita, while grabe ang may mga failure sa life ko. Yes. Sino sa ato no ay failure sa kabuhi ta? May tara, no? Hindi kita perfect nga mga tao. That's why nga we cannot judge other people nga ang ila life ya may mga flaws sila. Why? Because God can make it perfect in the end. Amo na si Bathsheba, si David. Di ba si Bathsheba, si David committed sin against Bathsheba. Kabalo na ka muna, di ba? Hindi na lang ko maghagay istorya partis na. You read it. 2 Samuel chapter 12, no? And the rest of that. So, ari ang konteksto diri, magsiling nga context gani, it is a part of a discourse which surrounds a word or passage which gives light to its meaning. Amo nang ginatawag nga konteksto bala. Magbasa ka sa isa ka passage, ining tanawon mong context, ang discourse bilang naga-surround dira sinang word, parang balaan mo kung ano nang ginatudlo sina, anong ginahambal sina. Amo na magtuon ka sa Bible. Di anong konteksto diri nga ginahambal? It's all about wisdom, di ba? Kaysa ka word, chapter 3 sang Proverbs, gahatag siya sang gina-emphasize diri sang Proverbs. Kaya ba kabalo ka ang Proverbs, emphasizes about the wisdom of God. Sa chapter 1, and then, there is chapter 3, siling dira, my son. Sino ay hanggang tumod ni Haring Solomon nga son? May iban nga siling, it might be bata, yang nga si Rehoboam, the first king of Israel. The first king of Judah. Siya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Sa Bible, notice ka mo sa Deuteronomy chapter 6, nga ginahambalan sa Diyos, kung tatay ka, emphasize mo gid ang pulong sa Diyos bata mo. Kung nagahigda siya, kung nagalakat ka mo sa inyo balay, sa bayo, ibutang mo da ang verse sang pulong sang Ginoo, God
ang parte gina-emphasize bila gid sa Deuteronomy chapter 6 nga ang Ginoo. The Lord our God is one Lord. So amo na itudlo niyo sa kabataan niyo. Amo na sa una mga Hudiyo, gamay pang ilang kabataan, bagong tao gina-edukar na nila parte sa tudtuon nga Dios. Amo na mga bata magdalagko, mga bata nga mga Hudiyo, makaintindi sila nga there is only one God. And that God has the controlling power in everything, in everyone, in the lives of everyone. Kagamo na siling ni Moses, kag siling san Dios sa mga Hudiyo, tudluan yung bata nyo permi sa pulong sa Diyos. Hindi nyo pagpabayaan ang pulong sa Diyos nga isikway sa mga kabataan nyo. Gamay pang bata mo, tudluan mo na daan parte sa pulong sa Ginoo. That's why siling ni Haring Solomon man sa Proverbs chapter 22, verse number 6, train up a child. You see? Train up a child. Anong edad sang child? Siyempre gamay. Infant ya, lain naman na. Ang child ya, siyempre, mga edad 5 katuig, child naman na. Diba? 4 years old, child na. Pero mga bagong tao ya, siyempre, infant pa na. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. When he is old. Kisa, itrenom ng bata, there are times in his life, in the course of living, ang bata, ma-detour siya, malipatan niya to primero, ang intudlo sa iya, but when he becomes old and older, ma-realize siya, ang intudlo sa akon sa una, amo ni gali. Di ma-remember yan, no? Pero kung ang bata, wala matudloan sa pulong sa Diyos, manigulang lang, wala hinalungong parte sa Diyos, alain yung direksyon iyay moon. That's why, siling sang Bible, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. So, ari ang binding sang kamatuoran, ang truth kundi word of God. Siling ni Haring Solomon, dapat ang kaluoy kag ang kamatuoran, ihigot gid pirmi sa liog. Kaya ang liog, amo na da ang kalabanan nga visible parts ng tao, di ba? Write them upon the table of thine heart. Meaning to say, visible, invisible. Heart. Ang heart is part of our involuntary muscle. And that is ara sa sulod. Meaning, it is not obvious, but it is hidden. Ang heart yung ginatawag sa Bible, it speaks about the whole, the center of man's life and man's emotion. The seat of our being. Amo ng heart, hindi na yan lang heart nga muscular, no? Of course, it depends on the context of the word heart. Pero diri sa Bible, pasiling diri, table of thine heart, I do believe it's not the physical or the voluntary muscle. It's more on the whole aspect of man's life. What is the result? Verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Now, if you notice, there is a ginahambal ni Haring Solomon sa iya anak. Kay siling nato na address sa Diyo, my son, anak ko, forget not my law. Hindi mo pagkalipatan ang akon pulong. Ang buot silingon dira, it speaks about the whole counsel of God. The word, the law, because the word of God is sometimes called the law of God, the commandments of God, the precepts of God, the word of God. Amo na ang the commands of God. Amo na yung isa lang na yung ka-term ang buot silingon. Synonymous term ang gamit. Amo na ang siling mo, word of God. Anong word of God? Ginatawag man ang law of God, the commandments of God, the statutes of God, the truth of God, na amo na buot silingon, Japon, mga kauturan. So, in other words, ang ining tudlo ni Haring Solomon sa bata, have you noticed? Tagduwa-duwa. No?
tagduwa-duwa. Pair. Anong pair diri? Forget not my law. Anong iya pair? Let the heart keep my commandments. Pagkatapos, may promise. May embedded nga promise. Masila embedded gani na angot na bala. Hindi ka masang embedded, no? Nambal ko na dire. Nga daw nagatapik bala. Embed. Munang example ko bala para sang mga may mga soldado, mga countries bala, may embedded nga photographer sila. Amo nang war, ano panawag nila na? War correspondent. Para sa Amerika, magkadto sila sa gera. May nagaupo da nga embedded da nga cameraman kag photographer. Nga kung anong ginahimo sa mga winning ang mga soldado nga kano, gina-publish nila na para nga magsikat ang mga Amerikano. Parang balaan sang kano, parang balaan sa kalibutan nga they are winning the battle. Pero kung pierde, guro base, why? Depende. Pero amo na yun, may embedded nga promise ang Ginoo. Amo na siling ko, kada command sang Ginoo dire, pamati, bala, kay may ara nga naangot nga promise. Kay ang Bible, lagatudlo, nga kung ginasugo ka sa Dios, tumanon mo, kay madala na nga saad. Kuha nyo? Wala gid ang Diyos nagahambal dire sa kasulatan nga wae sang saad. May hara gid permi. Bisan sa aton sa Matthew 6:33, di ba? Anong hambal sang Ginoo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong saad? And all these things shall be added unto you. Matthew, sa Luke 6:38. Give. Anong saad? And it shall be given you. Oh. Good measure, pressed down, shaken together, shall men give into your bosom. For whatsoever you shall meet, it shall be meted to you again. So, sila ni Jesus, hatag ka. Anong epekto? Kay ikaw paghatagan. Anong sikreto sang paghatag sang Diyos sa imo? Una gid, hatag. Hindi kay baton. Wrong. Mananasalaan sang iban. Abi nila, ang sikreto nga maara ka, baton ka lang nga baton. Kung baton ka lang nga baton, dali lang maubos. Pero kung naghatag ka, hatag, sila sa Bible, why nagkakaubos? Give, and it shall be given you. Acts 20:35, no? Ano ang balya? Blessed, din ang blessed. Ang giver, kung ang receiver. Ang giver, ano ang balyaw? Ha? Bulahan ang hatag. So, Aryo, amo ning Bible, nagahatag sa aton sa ideya, nga kung nagasugo ang Diyos sa aton, by the way, these are all imperatives. Kung nagatuon ka sa grammar, magsiling ka imperative, command. Command. Sugo bala. Kaya apat ka sentences, di ba? Mayara nga pa, ano ganing una? Declarative. Naga-declare. Anong ikadua? Interrogative. Naga-question. Ikatatlo? Ha? Ano pa gid? Naga-hatag sa expression sang ano? Sang feeling, ano pa nawag sa sentence? Exclamatory. Ano ang isa? Imperative. Nagasugo. So, in short, initanan, hindi ni lang declarative. But these are all imperatives. Ano ang sugo di sang Ginoo? That's why, nga magsiling kita, Happy New Year, how can we live a life which is full of satisfaction? What is a life full of prosperity? What is a life which is considered a happy life? Enjoyable life? Hindi na yung shortcut, ha? Musiling ka, patata sa loto para magdaog ta, happy ta. There are many people who are just like, or who are in favor of just having a shortcut to prosperity. Shortcut lang, iban, mahimo sang kalakasan, mangawat. Kay para magprospero sa iya life.
short-lived. Short-lived. Kabalo ka, ang Ginoo nagtudlo sa aton to work. Mga budlay. And trust the Lord. Mga budlay ka, salig ka sa Diyos, ano epekto? God will bless your endeavors. Hindi shortcut. Mangawat ka, o patad ka sa mga sugal, maskater ka, or madyong ka, para magdamo kwarta mo, bira-biraan mo scatter para magdamo ang kwarta mo, tapos-tapusan, nagdamo ang utang mo. Guaya, baligya balay mo. Sugal ka sa kasino, abi mo, damo kwarta mo, damo utang mo. Muna mga kauturan, mag-invest ka sa negosyo, kwarta mo, i-invest mo sa negosyo, abi mo daog ka, pirde ka. May mga negosyong kisa nga inang scam bla. Di ba? Wow, kasubo, no? Kaya makatupa ka da. May nablang, sige bla, invest bla, kwartang bla, kay pagkatapos sa kabulan, sa tuego, milyonaryo ka na. Mga utod, ayaw, kuhan ka muna, careful. Scam na siya. Scam. Ang bangko, hindi gani ka tag sa imo interest. Pilang porsyentong bangko? Ha? Sinong kwartahan de? Nga may kwarta sa bangko? Ha? Ay, buya-buya pa ka mo. Magpakatotoo ba? Ang porsyento, way ko kabalos ang pila ang interest sa bangko? Pila? 3%? Imagine 1% per annum, no? Amo nang iba, no, ay gid nagadeposito sa bangko, kay nga, may pila ka milyon, amo lang na interest ng kwarta mo. Amo nang iba, nag-invest sila. It's good kung may investment ka. But see to it that you invest it in a proper way. Kung nag-business ka, nag-negosyo ka, investment na, you try to make a feasibility study. Anong business nga maayo? Diba? O, iban ka baligya, lugod. Parang at least business man na. Uy, kapital mo, mudyot ka lang sa kakakuan. Ay, sabi mo, may kilala ko sa mga kabaligya, lugod. Mudyot lang suba, kabaligya. Saan tag 5 lang ka pesos, at least, way kapital. Kapital ya, pamudyot lang. O, di maya man na. Diba? Hindi gani, mabaligya ka puto. Way ka putuhan. Diba? Masaling ka, Maria, ano binegosyo mo? Puto. Sinabawa ako, Maria, na puto negosyo ko. Nga ano negosyo mo? Lain ng negosyo ko. Ako niya, Maria, alin sa una, kaya na puto. Nga ano negosyo, Maria? Puto. Sige, bayan tara na. Hindi na tatuman. Ang Diyos, siling naton, why siya nag-hambal nga wala yag natuman? Muna dapat naton dumdumon. Commitment to God's wisdom. So, in other words, paano naton ma-attain ang prosperity na paabot sa Diyos sa aton? The degree of prosperity. When you talk about happy, prosperous New Year, ang Diyos nagatudlo sa aton, the only way that you can reach that destination is to commit yourselves to the wisdom of God. Now, magsiling ka gani nga wisdom is different from knowledge. Aryo, take note ha. Ang knowledge, kag wisdom, lain-lain sila. Pero sa iligay nun, isa lang. Di ba? Sila sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Take note, knowledge. Aryo, sa chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Take note ha. Anong diferensya sa knowledge at wisdom? Ang knowledge, amo na sang ginatawag naton nga fund of information. Sa aton pa, kung ano natunan mo, halin sang gamay ka, hasta nagamo ng lawas mo, pundo na da sa utok mo. Amo ng knowledge. When you study the Bible, gastak dra sa utok mo, may stock knowledge ka dra. Ano ganin ang stock knowledge, Ms. Calyas? Ano ganin na?
schema. Schema bla? S-C-H-I-M-A. Ha? Amo na? Oh, it's E-M-A gali, schema. Magsiling schema gali na balang stock knowledge. Amo na mga tao nga kung may stock knowledge sila, magpa-istoryahon mo, bisan lang nga topic, kabalo sa magsabat. Nga ang utok ya, ara na da ang tanan nga stock knowledge. Meaning to say, may pre-knowledge na da sa istoryahon ng partista politika, kabalo siya. Nga man, may ideya siya. Istoryahon partista health, kabalo man siya. Stock knowledge. So, knowledge is different from wisdom. Knowledge is what we have learned from a child to adulthood. Ikaw, kita tanan, may knowledge kita natunan. 24 hours a day, hindi ka pa makatuon. May iban nga sobra, damo natunan niya, may iban nga yutay. May iban nga ang pagtuon niya ya, ining daw ka eksido sa pagtuon niya. May iban niya nga daw hindi pagid. Why ka pala riyo ang knowledge ta? But, silindiri, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. What is wisdom? Wisdom now is the application of what we have learned. Did you get? Ang natunan ta, by the time that it requires you to apply what you have learned, that becomes wisdom. Because wisdom is the application of what we have learned in our daily experiences. So that is wisdom. Liwaton ko knowledge is the fund of information. Tanan, nga pundo sa information. Fund, F-U-N-D bla, fund. Knowledge. But wisdom is the application of knowledge in our daily experiences. Kuha nyo to? Ano na yung natawag nga wisdom? Ang wisdom application sang knowledge sa adlaw-adlaw naton yung pagpangabuhi. Kung nagpangabuhi kita, ang knowledge nga natunan naton, dito naton ginakuha, ang gina-apply naton sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw. Amo na mga tao nga kung why mo gina-apply ang knowledge na it remains to be a knowledge, it is not wisdom. Okay? Alright. So, let's move ahead. Siling sang aton ginatunan, we have to commit to the wisdom of God. So, when we talk about commitment, the state or quality of being dedicated to a cause or activity, or an engagement or obligation that restricts freedom of action. So, commitment. Amo ng dictionary, Oxford Dictionary, the state or quality of being dedicated to a cause or activity. Well, kung pambalanta naman ang etymology, kundi na yung kuha ang word nga commitment, of course, it is also the word to commit, to assign, to give over. Amo ng idea sa commitment. So, in other words, to sum it up, God has entrusted or committed valuable deposit into each believer to be guarded and protected, that is, to be faithfully proclaimed. Each believer is responsible to respond to God's call by committing their heart, mind, body, and life to serve Him. So, in other words, ang Diyos nag-entrust sa aton sa mga butang nga gusto sa Diyos imuon ta. Valuable deposit sa kabuhi ta. And it is every believer, our responsibility to respond to that what has been deposited by God in each of us. Kada isa sa aton, may mga bagay nga ginhatag ng Diyos. So, ang himuon mo, you have to respond to whatever God has given you. So, ari ang problema kung why kita commitment sa Ginoo. Ang why commitment, number 1, tiara, ang contracts are broken. Di ba? Pareho mag-asawa, kasal ka mo, wala malang gali commitment, kundi anong guwaya? Breach of contract. Pabalo ka, pag-asawain nyo, may marriage certificate, di ba, magsila yung contract,
the meeting of the minds. Amo na meaning sa contract mo. Meeting of the minds. Kung nag-insaktuhanay ka mo bala? Sabi, pakasalta. But silingon, nag-agrihanay ka mo, nagluyagay ka mo. There was the meeting of the minds. So you made a contract. If you want to engage in business, you make a contract. If you're going to apply for a rented house, you have a contract. Meeting of the minds, kumpurmihanay ka mo. But if there is no commitment, you will not pay, you will not honor your contract. It is a breach of contract. So, without commitment, contracts are broken. What else? Marriages are dissolved. Wars are lost. Children are abandoned. Buildings are not completed. Bills are not paid. Jobs are terminated. Development is hindered. Discipleship is non-existent. So, amo na yung resulta sang kulang commitment. Kita nga mga Kristohanon, we have to build our commitment with the Lord. Why? Because that is what God expects us. Why? Because God has deposited the precious thing, the precious truth in our lives. So we have to respond to Him. Diba? It's not good. Nga gin, tagaan ka sang Diyos, sang something to commit to Him, kagula mo gin, himo. Amo na kita nga mga Kristohanon, we have to honor our commitment to God. When did we had our commitment to the Lord? When we followed the Lord in baptism, di ba? Pag tugmaw sa imo, kipamangkot sa pastor, nabaton mo na si Kristo? Oo. Nagasaad ka bala sa Ginoo, nga alagaron mo siya, kag siya lang gid ang imo alagaron, tob-tob sa katubtuban? Oo. Intugmaw ka. That was the time that you have made a vow or your commitment to the Lord. In the course of your life, nag-backslide ka. You have forgotten your vow to the Lord. Amo na nga siling ni Hari Solomon. Sa book of Ecclesiastes chapter 5, siling niya, when you made a vow to the Lord, do not forget or defer to follow it. Because the moment you do it, you have committed sin against the Lord. Nagsaad ka sa Diyos, di ba? Why did you forget? Why did you forget your vow? When you become prosperous, you have forgotten your vow. When God has given you good job, you have forgotten your vow. So, without commitment is sin against the Lord. Nga sala sa Ginoo, kahit ginapaabot ka sa Diyos, nga committed ka ng Kristiyano mo. Kag, ang Diyos siya ga-keep sa niya promises. The God who keeps His promises is a God who is unchanging. There is what we call unchanging promises of God. And why unchanging promises of God? According to Hebrews chapter 6, the God whom we serve does not tell a lie. Diba? Why siya binutig? So, ang promises ng Ginoo, ang tawag na unchanging promises of God, because God who promises is also immutable. He does not change. God keeps His promises when we obey. He commands because our obedience prepares us to receive what He has planned for us. So, gintagaan niya tas ang kondisyon para makommit kita sa iya. Ano yung mga kondisyon? Dua lang gid ka kondisyon ang ari makita ta sa sininga passage. And I will close. Una gid, natudloan kita sa Dios, sang commitment ta sa iya, sa wisdom sa Dios. Number 1, we have to live in the truth of God. According to verse number 1 to 4. Wrong na, verse 1 to 8. Siling sa verse 1 to 4, my son, forget not my law. What is the law? The word of God. As what I have said, the law of God is called the truth of God. The word of God is called the law of God, the commands of God, the precepts of God. So the Bible says, forget not my law, forget not my word, forget not my command, but let thine heart, the center of your life, not only your mind, but whole being, let your whole being, let your heart, your whole being, keep my commandments. Hindi lang na yung heart, dili nga muscular, or what we call heart nga gapitik, kundi nga kabugbusan. Amo ni ginahambal sang Bible. So we have to live para nga ma-expecta that the Lord will bless us in a life of prosperity,
We have to commit our lives in the wisdom of God. Anong wisdom of God nga tudlo dire? Anong kinaalam sa Dios nga dapat naton i-apply? Natun-an ta na sa Bible ang knowledge about God, di ba? We have much of that. Natun-an ta. Who is God? Natun-an ta na sa doctrine. What are the promises of God? Natun-an ta na sa Bible. So, there are so many deposits. There are so many things that God has deposited in our heart, in our mind. So, ang ginapaabot sa Diyos sa aton, so that this will become prosperity, or will become prosperous in our lives. We can expect Happy New Year, prosperous New Year. Sila sa Bible, we have to live with the truth of God. We have to apply what we have learned. Ano yun nga mga truth of God? Siya, forget not my law. What is that? It is written in negative form. If you are going to take this positively, it says, my son, remember my law. Negative. Ang pag-state niya din, no? Forget not my law. Ano ang yes na positive? Remember. Kabalo ka, mahapos, malipat ang tao sang sa magdumdum. Diba? Hapos sa malipat. Bisan may ginimo ang tao sa imo nga maayo, hapos mo lipatan. Ang ginikanan mo nga may nahimo nga maayo, hapos malipatan. Isa sa newspaper, nabasahan ko kaga sa nagligan niya adlaw, may isa ka iloy nga ginhalid lang sa kilidalan. Niwang. Tapos, ahay, gaigda lang sa mga kailamunan. Ang pamangkot, hindi na kabataan niya sini. May mga kabataan man siya. Tiyan mo na, no? Hapos malipat. Ang mga bata, hapos malipat. Pero kung gagmay pa mga kabataan, bisan pulo kabilog, batipanan sa isa ka iloy. Di ba? Pero kung magtigulang ng iloy, pulo ka bata, hindi katipan sa ila iloy. What an irony of life. Diba? Irony na, meaning kabaliskaran sa kabuhi sa tao. Kung ang iloy, kung gamay pa kabataan niya, kakaladas ang iloy, pagkita sa ipakaon sa kabataan. Ang ahaw lang yun nga duso pas baba hatag pas bata Anong test ka mo na? Ang ahaw lang ang pagkaon, huyupon sa iloy. Pakaon sa bata pakaon sa bata Kaunan niya. Anong test ka mo na? Amo na kita, hindi kita dapat malipat sa tungdanan. Kung may ginikanan ka, dumdumon mo. Kita mo? Nalipat na sila. Yung mga bata ni, gagmay pa ni, alatipanon. Pero kung maglagko na, amo nang kabuhita mo, hindi ba? Cycle. Cycle, no? Kung gamay pa, hari ka ginikanan, kaugatipan sa bata mo. Pero have you noticed, kung magtigulang ka, sila na mag-atipan sa imo, di ba? Kung gamay pa sila, dapiton mo. Pero magtigulang ka na, ang kisa, dinadapit naman si mama niya. Kung dapiton ka rin, hindi na ko pala pagdapita, abis ng ibang karon, gulang na iko. Ikaw man niya daw sa tikalon sa imo. Kung magtigulang ka na nga daw, hindi ka na gusto dapiton, mayara ko sa mga kilala. Inyang buligan mo pa bla, kigan niya pa ka. Bayan ko bla. Saka mo sa Jeff. O sige, saka Jeff. O sige. Daso. Bayan ko bala. Sarang ko ni. Kasarang sa ko no. Te, di na tato. Sila isang Bible, trust and naman duwa na to. So, balik ta di anay. Ibalik ko ni. Oh. Kaya tapuson kung ano nga dugay mo ni. So, ginatudoan kita sa Ginoo, parang mangin prosperous ang life ta. Ang wisdom sa Diyos hupdan naton. Okay? So, anong ginambalya dra? We have to live in the truth of God.
forget not my law. Ikadua, let not mercy and truth forsake thee. Muna siling naton nga ginapanumdum permi. Abi mo ang keyword sa Old Testament, remember. The word remember. Gani sa Deuteronomy chapter 6, siling sa Ginoo, kung dito na kamo sa Kanaan, mag-aanay kamo to sang mga tanom, nga way nyo gin tanom, makainom kamo sa tubig, nga way nyo gin kutkutan, ang iyang way kamo nagkutkut sang bubon, dason makaani kamo sa mga prutas, nga way kamo nagtanom, kay gintanom na sa mga Canaanites, ginhatag sila sa Diyos. Sila sang Ginoo, kung mabusog na kamo, no? Kung mabusog na kamo, ano siling sa Diyos? Hindi ka mo malipat sa akon. Nga kaya mga Hudiyo, kinabatasan nila, nga kung mabusog na gani, malipat na, kahapos malipat. Ang tao, kung masatisfy na, kung mabusog na siya, o kung malipayo na siya, lipat na sa Diyos. Anong matabo? Kung nag-ayuhan ng tao, hapos malipat. Kung ang tao malipayon, puno pirmi ang iyang bulugasan, puno pirmi refrigerator, isa malipat sa Diyos. Kung mayulawa sa pirmi, isa malipat na sa Diyos. Ano nga mga time sa kabuhi isang tao, ang hapos nato madumduman ang Ginoo? Ha? Kon? Ang hapos mo pala madumduman ang Diyos? Kung masakit, no? Ang tao, no? Do ka hapos sa manumdum? Kung masakit yan ang tao, kung nag-aara na sa blasat, tiniyon nga nag-akuan siya, bo, Diyos ko, ano na ako nabatsyag man? No? Di ba? Sige, tawga to anay, papangamuya. Pastor, pangamuya ko anay. Tawga ang pastor. So, kumayo lang. Wala Ginoo. Pero hindi man tanan. Di ba? May exception man. In fairness, damo man yung mga Christian nga kung nag-harvest sila sa pagpakamayo, they are remembering God. Okay? So, muna, live in truth. In the truth of God. So sila sa Bible, anak ko, kung si Rehuam gina-adresan niya sini, niya anak ko, dumdumon mo gipirme akong pulong. Akong kasuguan. Let thine heart keep my commandments. So ari ginatudloan kita. We have to love the word of God. Ining pulong sa Dios dapat amo na tagaan naton sang importansya sa kabuhi ta more than our cellphone. You get the idea? Palanggaon ta ni pulong sa Dios sobra pa sa cellphone mo. Cellphone mo niya madula na ang pulong sa Dios mo niya will stay forever. Bakal ka sa cellphone mo nga bag-o, mahal. Dahaloson ka makabakal sa Bible. Pila ang bilis ang Bible nga nami? Ang namin nga Bible, kadto ka sa bookstore, kabakal ka, may 2,000 ka namin nga Bible. May 300, may 500. Pero kung namin nga Bible, nga reference Bible, pero sa ning Bible ko, reference Bible, dugay na ning Bible ko nesta subong, ari Japon, gulang pa ni sa inyo, sa mga people de, gulang pa ni sa imo, basta subong, ginagamit ko Japon, pila lang bakal ko ni sa una, 300 pesos. Ginhatag na ni sa amon 300, pero actually, ang price ni sa una, 2,000 pesos. Galing Bible student kami, ginpabayran na namon 300. Tiyan tao, cellphone, mahal. Tao, hindi ka haluson ka bakal Bible. Ti sila isang Bible, sila isang pulong sa Diyos, forget not my law. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Una gide, niya forget not my law, let thine heart keep my commandments. Hindi, dumduma pirmi akong pulong, kamatuoran, nga natunan mo na, nga ras na tagipusoon mo. Kaya ano, for length of days and long life, and peace shall they add to thee. Anong epekto? Kung ang pulong sa Diyos, mangibabaw, pirmi sa kabuhi ta. Tagaan ta sa Diyos ang kalinong, long life. Pastor, ang Bible gali, bulong nga maglaway kabuhi mo. Hindi man naman ang buot silingon nga
dulaon mo ng obra sa doktor. Ang Bible yan, di mo hindi tantanan. O kung hindi iya, nagapanos na. Ining, ang daw, ano bala? Daw, anting-anting. Hindi mo na. Kundi, nga silisan Diyos, once you do it, wala mo ginakalapatan ng pulong sa Diyos, kag gina-apply mo sa kabuhi mo, gina-practice mo sa life mo, you are a practicing Christian, anong resulta? You have length of days. Anong length of days? Nagkakasiwara na in numbers. Kasiwara ba lang nga maglawig, kagid hasta ka mag 1,000 years old. That should not be. We do not like to have it. Tanawab lang mga tao sa unang gingamit sa Diyos, gin-bless ang ginawa kabuhi nila. You look at Job. Hindi blessed Job. Kundi, napatay siyang may pagtuo sa Ginoo. Pila edad diya napatay? Siling sa Bible, siyang napatay si Job. Anong description sa kabuhi niya pagkapatay niya? Good old days. Maayo. Mapagpangabuhi. Galing kay ti. Kamo bala discovery sina sa Job chapter 42. Sang si Moses napatay. Anong siling sang Bible? Sang napatay si Moses, pila edad niya? Moses died at the age of 120 years old. Pero sa napatay na si Moses, pagkapatay ni Moses, ang iya kusog, way nagbuhin. Ang iya mata, way nang dulom. Pero napatay siya. Amo nang ideya? Kung ara ka sa Ginoo, ang life mo is full of days. Ang life mo, hindi kay stressful ang life mo. Magsilingan long life, it is not in numbers, but it has to be how you enjoyed your life before the Lord. Peaceful ang life sang isa ka Christian kung ang kabuhi mo gindedicate mo sa Ginoo. Peaceful. Nga peaceful. Di kay may kalinong kaya upod sa Ginoo mo. Amo na sila sang Philippians chapter 4 bala. Nga in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God, and the peace of God shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Ining peace of God, hindi, sana Christian kita, may peace with God na kita. Ang peace with God, kasi una kaawayon kita sa Diyos mo. We are not in good terms with God when we were still sinners. But when we have accepted Jesus our Savior, ano natabo? We have peace with God. God now is our friend. Ang animosity, ang aton nga kaaway nga Dios ang una, abyanay na kita. Diba? Kag, tungod abyanay na kita sa Dios, kung ang kabuhi mo is always in touch with God, you are always a prayerful man, God will give you peace. Tuloy sa Bible, in the peace of God. Take note. Peace of God. There is Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. And Romans chapter 5 verse number 1, it has something to do with peace with God. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Diriya sa kung Christian ka na niya, you will have the peace of God. Taton pa, sila isang Bible, amo ning kalinong sa Diyos nga mga gwardya. The peace of God will keep your hearts and minds through Christ Jesus. The word keep means guard. Kung ara ka sa Ginoo, may kalinong, ginagwardyahan sa Diyos ang kalinong una mo. Bisan ano pa nga mga pressure sa kalibutan, makakabuhi ka Japon nga may kalinong ka upod sa Diyos. Although it does not mean nga kung Christian ka, ang kabuhi mo, daway ka na sang problema, may problema man. May kinawadon man. May mga may stressful moment man sa life mo. Not all the time that you are walking on the bed of roses. May ups and down man sa life ta. But in the end, siling sa Bible, God gives you peace. May kalinong ang imong mga kabuhi sa gihapon. Kag siling dire, that is the reward, that is the incentive. Kung pag siling sa Bible, if you are always remembering His Word and applying it in your life, God will give you
length of days, long life, meaning to say, happiness, peace shall they add to thee. Remember, add, dugang. Dugang lang. Meaning to say, additional lang nga parts ng life mo. Magluwa, sabi nga, if you are a Christian, you have the first promise of God that you have eternal life. No? Pero, bisan Christian ka na, kung ay ka magasalig Japon sa Diyos, way mang nakabuhi Japon ng Ginoo, you cannot experience this. Di ba? Ano pagid? Let not mercy and truth forsake thee. Ari pagid, another command. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Heart man Japon, istoryahan di. Anong resulta pagid? Verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. You will have good relationship with God and man. Kabalo ka kung Christian ka, duwa nga aton nga build up nga relationship. Vertical, that is God. Horizontal, that is man. Munang Christian life. Di lang nga God ang perming ginasiling mo. Bo, importante ya. Mayo lang ko ya sa Diyos Bala ang iban. No, that's not. The moment you become a Christian, you have believed in God, right? But aside from believing in God, you behave in the sight of God. Believing with God, behaving in the eyes of man. Hindi na kasyura niya nga i-develop mo lang ang relasyon mo sa Diyos, pero ang relasyon mo sa tao ya guba. No, that's not. That is not an effective Christian. Amo na nga siling sa Bible, the moment you live with the truth of God, you will find favor with God and with man. Kung kisa, isang tadlong ka sa Diyos, kisa ang tao daw hindi mananamian sa imo. Pero importante, nga imo yan yung desire ya para sa tao, mayo. Una kaya sa Diyos, iya mo ng lifetime, vertical, horizontal. Ano dapat natin develop? Hindi nga lifetime, may secular, may religious. No, that's not. Nga kunara ka simbahan, religious. Kunara ka sa merkado, secular. Kunara ka sa obramo, secular. Pag gusto ka na kung ano imuon mo, kung secular na. Ni sa chat ka na, ni mag-shirt ka na, vertical lipot. Secular na ya, way na ya simbahan. Kunara ka simbahan, buko na mabayo ka isang laba, muni. Pero kunara ka sa kundienda, lipot-lipot. Kaya hindi naman na ya simbahan. Kristiyano, dumdumon mo bisan din ka magkanto, you are still a Christian, right? Kasakay ka sa jeep, hindi ka na Christian? Christian ka. Kanto ka sa merkado, Christian ka? Uy. Mga kigada karon nga bakal ka, ayoon mo sobras pilo, so hindi ka pag-ipaayoon, mga kig ka, masinggitan ka. Imbestigaron sa uli, sino tong babae nga perte ka? Plada man. Kita ko na sa simbahan, no? Sa diin. Sunshine Baptist Church. Uy, yala. Pwede agaba. Pero kung mayaw ka nga na tao, ga-reflect na sa itsura, no? Diba? Nasalaan man ka mga Kristiyano ka mo? Ha? Ning, ma'am, mangkot ko sa imo. Ano religion mo, ma'am? Baptist ka, ma'am, ay hindi ba? Oo. Mga kabalo ka? Sige, itsura mo, ma'am, daw, katoliko. Kapilan ako masalaan ba lang nga pastor? Saan ay ko gambal? Pastor kasi ray. Nung ko nga balo ka? Nga itsura mo daw, pastor, gid. Gurong buhok vlog na hindi Ting isa tuod no. Pero kung sutil ka, pastor ka si Ray. Mabalang kang pastor kung suplado ka, siling tao. Pastor, plado. Christian, muna. Kalabanan gina mo na, no? Aryo, kung Christian ka, ang pulo mong hinimuan, nga maayo, may hinimuan ka lang lain, tapat ka gadya. Amo na yung tao, ka-judgmental mo. Diba? We are not perfect people. Amo na kinanglan niya, why natulungin na tinguhaan nga mag-ayaw kita? Salig lang kita sa Diyos. Nga kung Christian ka, pagbugta mo ko naga, Lord, ginakomit ko sa imo, akong kabuhi siningadlaw, kabay pang
gagwa ang mga pulong sa akon mga bibig, kang akon mga aksyon ginahimo nga himuon, hindi makahalit sa imo atubangan, kag hindi makahalit sa pareho ko. That should be our prayer, di ba? Hindi nga pagkaaga, pagbugtaw mo, di na itong cellphone ko, sinagwa. May tiligangon pa ta, nga naurot ang sudan, sinagtakab. Pero aga ba yan? Aga pa, makamuyo ka. Lord, itadlungon tang relasyon ta sa Ginoo. Ha? Manang prayer tayo. Maglakat ka, mumuyo ka man. Mag-drive ka, pray. Kaya kung nagapangamuyo ka, ano ang bakot sa nagligad? Ang prayer, this is the, ano? Amo nito laksan sa aton pagkakristohanon. Kaya kung kristyano ka, dapat yung pangamuyo ka. Pero kung hindi ka Christian, sapak ka na isang hindi Christian, may hindi ka pangamuyo. Pero kung Christian ka, dira mabalaan, kung bala, matured kang Kristiyano, kung nagapangamuyo ka, nagasalig ka sa Diyos. Bisan magsiling ka nga Kristiyano ka, pero kung wala ka man pangamuyo sa Ginoo, hindi blasiyan. So, muna siling sa Bible. Anong matabo if you are living with the truth? Una gidra, lawig ang aton nga pag-angkon sa kalipay sa kabuhi ta, peaceful ang life ta. Although there are some disturbances, there are some challenges sa kabuhi ta, we cannot expect ngang life ta is always tapan ng permi, pero may kalinong tagipsoon ta. May problema ka, sige lang. Masiling ka lang ha, mga anak, ma, okon pa, okon daddy, mami, sige lang, let's trust the Lord. Saligan ito lang ginawa. God will do His own way. Muna, may problema ka, normal na problema yan. Hindi ka magsiling, siling pastor, happy kay pirming kabuhi ko. Why ko ka siling, happy kay pirming kabuhi mo. Ambot to silingon nga, bisan may problema ka, kung naara ka sa Ginoo, God will take control of your life. God will give you peace even though there are troubles around. Nga, because God loves you. And because God loves you, God wants you to live a life that is full of joy in spite nga may mga problema sa palibot mo. Kadto ta sa dason na. Ano yung pangamuyan ni Pablo sa mga Kristohano dito sa Colossae? Knowledge of His will. Right? Amo maning hambal ni Haring David sa chapter 1, verse 1 to 3, no? Ang blessed man, drabla. Ang blessed man gali, sila ni King David, naga-delight siya sa pulong sa Diyos. Anong blessed? Ang blessed man, ang tao nga napakamayo sa Diyos, among tao nga nagakalipay sa pulong sa Diyos. Kag, ang pulong sa Diyos, ginagamit niya nga pamalandungan at lako gabi. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Bawa katawom, no? Ang isa katao nga nagkakalipay sa pulong sa Diyos, meaning to say, ginakabuhi iya ang pulong sa Ginoo. Pareho siya sang kahoy nga natanom lapit sa tubig. Nga wala nagakalaya ang iya dahon, kundi naga-abundant ang iya nga bunga. Amuna ko ng kahoy lapit sa tubig. Ang silingon, kung ara ka sa Diyos, source of life ang Ginoo, attached ka sa Ginoo, your life will always be prosperous. You get that? Okay, kadto ta si kadua katapusan na. Dili lang ko matapos ni. Kadua, live in obedience to the will of God. Ano tong una gani? Ha? Live. Lipatan nyo to. Oh, sige. Siling sang verse, Proverbs 3:5-8, trust in the Lord, ari ang word nga trust, with all thine heart, and lean not unto thine understanding. Heart naman ang inistoryahan taliyo. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Ari naman ang kadua. Siling ni Haring Solomon, hindi lamang ano to hambalya primero? Ha? Ano ang tatong pulong sa Diyos? We have to
Oh, ikadua, we have to live in obedience to the will of God. Now, ari ay, magsiling kita ganing obedience, amo na ang liabi sa pagpakamayo sa Diyos, ang pagtuman. Kung may bata ka, kag ang bata mo matinumanon, hindi bala happy ka. Pero kung ang bata mo, hindi matinumanon, kung ginikanan ka, hindi ka gimalipayon ng ginikanan. Ang balan mong bata mo, amo, mga Japon, bailang ko ya bala. Na, pero kung ang bata mo, kada hambal mo, kapamati sa imo, kagatuman sa imo, muna mga kabataan, dapat nga magmangyan, matinumanon ka mo sa inyo ginikanan. Di bala mo nambal sa Bible, children, ano ko no? Obey your parents in the Lord, for this is right. Muna kung mga kabataan ka, kung bata ka mo, obey ka mo sa ginikanan nyo, kaya nga aman, pila ka adlaw, ka mo naman ang mga command sa kabataan nyo mag-obey sa inyo. Correct? Kung ikaw nga bata, sumong di ka kabalo, mag-obey sa ginikanan mo, pila ka adlaw, makuman ka man sa bata mo, hindi magpati bata mo, mga kig ka. Ay, ala, sang nagali, way mo ko ga-obey sa mama ko, sa papa ko. Amo ni gali ng bata ko, way mo ga-obey sa akon. Mirisi mo. Mula na gurong imuda. Masili ka lang, mirisi sa akon. Di ba mo na, kansindi ka mo, ekspresyon ta na, no? May dala pa na, mirisi mo, may mo pa na, no? Are obedience. San sa Ginoo, ang obedience, labi man ni Japon, bala. Amo na mga utod ko sa Ginoo, kung anong ginambal sa pulong sa Diyos, tumanon ta. Ang mga verses sa Bible, hapos lang memorization, pero kung isa, hindi ka pa magpati. Huwag ka kabalo nga ang sikreto sa pagpakamayo sa Diyos, aras pagpati mo sa pulong sa Diyos. Ari ay, ang word na balang nga trust sa verse 5, trust in the Lord, ang bodya sila yung trust, to lie helpless, face down. Anong helpless? Huwag ka sa may mo. Face down meaning to say, gapa ka sa duta, nga huwag ka may mo. Muna iban nga kumapir, debla sa gera, ginapapa sa duta, ilalapakan pa likod. Meaning huwag ka may mo. Amo nang ideya sa word nga trust. Pag sila sa Bible, trust in the Lord, wala kagit sa may mo kung ikaw lang, that's why nga you have to trust the Lord. Did you get the idea sa word nga trust? Trust in the Lord with all your heart. Meaning to say, there is no shadow of doubt. Bugos gid. Whole life, naton. Trust in the Lord with all your heart. And, nagapicture pa na kuno sang isa ka suno sa dire sa aton nga makita. Okay, balik tanay. Fear the Lord. Ay, ano naman? Kita mo? Liwat. Diwa na kayo tapos na ko daw. Dulao. Bisyo ako ng panganan. Dahil lang. Okay. Kadua tong ginambal ko bago lang. Dapat we have to live in obedience to the will of God. Live in the truth of God, and secondly, we have to live in obedience to the will of God. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, depart from evil. Amo na siling naton, ang word nga trust, it means to lie helpless. It pictures a servant waiting for the master's command in readiness to obey, or a defeated soldier yielding himself to the conquering general. Ari mga tao sa Bible, gin-research ko ni, ang mga tao nga gin-bless ang Ginoo, they were called wise because they obeyed God. But we cannot discuss that kay time na taway na ko tiempo.
So, ari ang mga wise nga mga tao sa Bible nga describe. Amo ni mga tao nga nagnangin matinumanon sa Ginoo. And what was the result? They were blessed by God. Sila sa Proverbs, be not wise in thine own eyes, fear the Lord. Paano ka maka-obey sa will of God? Siling sang Bible, fear the Lord. What do you mean by fear? Honor, respect the Lord. What else? Depart from evil. Kung sila fear the Lord, gani, tahuron mo ang Diyos, respetuhon mo ang Diyos, kahadlukan mo ang Ginoo, ang kadlok dira, more on, hindi niya kadlok nga physical, nga terror, kundi more on spiritual. Meaning to say, reverential fear. Fear the Lord, depart from evil. Kung nadlok ka sa Diyos, inatahod mo ang Diyos, you have to depart from evil. Anong resulta? Kung nagakadlo ka sa Diyos, nagalikaw ka sa malaot, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Anong navel? Hindi bala umbilical cord? Navel. Ang navel, muna sa mga Iloy, umbilical cord. Magbata ang isa ka Iloy, ang bata gatapik sa Iloy. Ang umbilical cord, amo na siya ang naga-carry sang nutrients halin sa Iloy, pakato sa bata. Correct? Kaya ang bata, kung gamay pa, ang lapsag, ara sa sulod yan sang Iloya, ang fetus, hindi na niya makakaon. Ang nagasupport sa bata, ang fetus, ang umbilical cord, halin sa Iloy. Amo na ako ng Iloy, nagkakaon sa insakto, gakadto sa bata, ang maayo man yung nutrients. Kung ang bata, defective siya pagwaya, silingon, kulang sa nutrients, ang Iloy. Ang silingon, siling sa Bible, fear the Lord, depart from evil. Amo ng sikreto sang healthy nga spiritual life. If you are connected with God, healthy ang spiritual life mo, kay ang resources o kung ang sources of good things, ang nutrients halin sa Diyos, kakadto sa imo. Ano pagid? Marrow to thy bones. Ano ang marrow? Ang spongios bala nga parts ng tulanta, nga dira gina-produce ang white kag red blood cells, kanumdum ka muna. Inang daw sila lang nga utok. Magkaon ka sang kansi, kunin namian ka utok. Baik balo nga ang utok na, ang ginatawag mga utok, kuha na bone marrow. Diba? Ang bone marrow, amo na siyang nagasustain sang red blood cells, kag white blood cells sa lawas ta. Ano ang obra sang red blood cells? Amo na sa nagakerry sang oxygen sa bilog naton nga lawas. Ara dra ang ginatawag naton hemoglobin. Nga kung nagakabuhi ka, maayo ang sirkulasyon sang dugo mo, it's because ang imo nga bone marrow maayo ang pag-produce sang lawas mo. Amo na nagapapula-pula bala sa imo, hemoglobin panawag sina. Pero kung maglapsi ka, silingon nga kulang ka sa red blood cell, ang imo gwa anemic ikaw. Diba? So kung anemic ka, ang guwaya sina, hindi makasupply gid ang red blood cell sa lawas mo, ang hemoglobin mo nubo, silingon, something is wrong with your immune system. Anong obraya sang white blood cells? Ang white blood cells, daw soldado sang lawas ta, nga mo na nag-aaway sa mga bakterya, virus, kasulod sa lawas ta. Diba? Kung tanawan mo na ang dugo naton, it is composed of plasma, which is 60%. Ang tubig bla sa dugo. Ang imong red blood cells, ang white blood cells, 40% lang na sa dugo ta. Kag ang white blood cells gani, 1% na kuno mo. Amo ni sa nag-aaway sang balatian sa lawas ta, ang white blood cells. So kung sa aton pa, dapat balanse ang lawas ta. Sila isang Bible, the moment you are with the Lord, daw kaangay nga ang bone marrow mo healthy. Ang imo nga navel, angot sa Dios, ang nutrient sa kabuhi mo, spiritual life mo, sige-sige way untat. Ti anong pabuton mo? If you are going to trust the Lord with all your heart, anong natawag? If you are not wise in your own eyes, hindi ka maalam sa imong kagalingon, nagakahadlok ka sa Dios, wala ka gaymo sa malain, what will happen to you? Right living, healthy ang imong spiritual life. Kag kung healthy ang spiritual life mo, it affects your physical body. Correct? Amo na ako ng tao, tadlong,
ginahimo iya sa tubangan sa Dios, galikaw sa malain, galikaw sa bisyo sa kalibutan, ano man tabo? Ang iya lawas, makita man nag-epekto mas lawas ya. Amo nang Ginoo. He is concerned not only about our spiritual life, but also about our physical life. Anong sekreto? Anong sekreto ya? Fear the Lord and depart from evil. Sige ma-close na ko Dili sa Bible, the secret of the Lord, ano ko no? Sekreto sa Dios, ara sa? To them that fear Him. Kung nagakadlo ka sa Dios, arang sekreto da sang Ginoo sa imo. And He will show him His covenant. Okay? The fear of the Lord is to hate evil. So, pag siling dira, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, what is the believer's commitment to God? It is an act of worship. It is a test of our faith. It is a mark of obedience. It is the key to God's blessing. And it is the proof of our love to God. May namon nga lang itnon, Lord, we know that there are so many things that we lack. And there are times, Lord, nga na-fail ka namon. Pang Ginoo, please forgive us. Make our life, once again, a fruitful and enjoyable life. Siningang tuig, 2025. Ginoo, we know nga ang sikreto sang prosperity sa pagkabuhi, amo nga kung kami nagakabuhi sa imo pulong, kag nagasunod sa imo kabubuton. Kabay kami Ginoo, kabay pa nga among kabuhi naman sa nga tuig, magmangin malipayon the moment we commit our lives to you. While your heads are bowed, your eyes are closed. Samtang kamo nagapiyong, ang inyong mga mata, nagapangamuyo, mangkot ako sa imo. Would you like to live a life which is full of prosperity, a life full of joy, even though there are some challenges in our lives, but we know that God promises us a life of prosperity the moment we are with Him. Kabay pasiningaga, makasiling ka man sa imo kagalingon, Lord, yarang ang kabuhi. I commit this again to you for this year, 2025, and onwards. Para ikaw magagamit sa akon, mga mapuslanon ako sa imo tubangan, kag at the same time, maangkon ko ang mga saad nimo sa akon, which is embedded sa imo mga sugo sa akon. While your heads are bowed, your eyes are closed, ino karon makasiling, Pastor, please pray for me. I commit my life to the Lord so that I will become a channel of blessings to others and the Lord will be glorified in my life. Will you raise your hand and we'll pray for you? Yes, God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Okay, I see your hands. Please put it down. Sino makasiling sa inyo siningaga, Pastor? I know that I failed God so many times, so many things, and so many times. But siningaga, I ask the Lord to cleanse me and to renew my commitment. Kag ako, mag-renew man sa akong commitment sa Ginoo. Please pray for me. Mayara, ngimo sina. Only you and God. Yes, God bless you. Yes, 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 I see your hands. Sino pa? Yeah, yes, I see your hands. Sino man magasiling sa aton, Pastor? Nakabaton ako sa Ginoo, pero way pag ako makasunod sa Ginoo sa pagpatugmaw. Gusto ko nga tumanon siya sining nga tuig 2025. Sino sa inyo makasiling? Pastor, please pray for me. Gusto ko magsunod sa Ginoo kag magsunod sa pagpatugmaw kag magmatinumanon sa Ginoo. Mayara nga gaymo sina. Raise your hand. O ayan, sino sa inyo makasiling, Pastor? Sini nga aga inulsulan ko, ginabaton ko si Jesus nga akong Savior. Mangkon ko ang kalawasan sa akong kalag. Mayari, 2025, you need to straighten out your life. Mayari? Okay? Let's pray. Ginoo, may namon nga lang ito nun. Please continue to speak to our hearts today. In Jesus' name we pray. Amen.